Isang aerial search ang inilunsad para sa 4 pang nawawalang mangingisda matapos salpukin ng barko ang kanilang bangka. Pero walang nakita sa maghapong paghahanap. Nakatutok si Ivan Mayrina live mula sa La Union. Ivan? Yes, Mel, bigo nga ang Philippine Coast Guard na mahanap ang 4 na nawawalang mangingisda sa kabila ng maghapong aerial search and rescue. Bagamat aminadong papalit na ang tsansang may makita pa silang buhay, ipagpapatuloy ang aerial operation bukas. Alas 9:30 ng umaga nang lumipad ang PCG-1636 ng Philippine Coast Guard mula sa Poro Point, La Union. Ang misyon, suyurin ang direksyon pahilagang silangan patungo sa baybayin ng Ilocos Sur para hanapin ang 4 na nawawalang mangingisda. Maghapon naging maganda ang panahon habang isinasagawang aerial search, pero pagbalik alas 5:40 ngayong hapon, bigo ang misyon. We flew for as far as 110 nautical miles west of the shoreline, so medyo malayo na yon. And from the crash site until Lawag, we were able to search. However, wala eh. Nakatuon ang investigasyon ng Coast Guard at Philippine Navy sa ngayon sa isang cargo vessel mula sa Hong Kong. Kwento kasi ng mga nakaligtas sa mangingisda, may nakasulat na Hong Kong sa likuran ng barkong sumagasa sa kanila. Base rin sa listahan ng Philippine Navy, isang Peach Mountain sa mga barkong naglayag pahilaga sa bahaging iyon ng West Philippine Sea noong June 20. Ang sinisiro namin, ang tinitingnan talaga namin yung Peach Mountain. Vessel of interest lang, hindi pa siya talagang kinoconsider na ito nga yung may kasalanan. Pero ang Northwestern District tinitignan din ang posibilidad na may iba pang barkong dumaan sa ruta. Inuulit-ulit din namin silang tinatanong to check on the consistency of their statements of what they have seen. No? Kasi for example, yung binanggit na they saw the word Hong Kong sa aft portion, which means yung sa likod ng barko, isa lang ang nagsabi nun eh. Yung the others did not see. So we are validating and checking. Humingi na ng tulong ang Coast Guard sa mga Coast Guard ng Hong Kong at Japan para sa karagdagang impormasyon kaugnay ng mga posibleng sangkot sa aksidente. Natunto ng GMA News ang opisina ng may-ari ng MV Peach Mountain sa Hong Kong, pero hindi nila kami hinarap. Kinumpirma naman ng Hong Kong Marine Department na may MV Peach Mountain nga na rehistrado sa Hong Kong. Inaalam pa raw nila mula sa shipping company na nagmamay-ari nito ang ibang impormasyon tungkol sa naging ruta nito at iba pang impormasyon para sa ikalilinaw ng aksidente. Karagdagang update pa rin, Mel, sa investigasyon ayon naman dito kay Navy Chief Vice Admiral Alexander Pama ay aabot sa 70 international commercial vessels ang dumaan 12 oras bago at matapos ang insidente noong June 20 at isa lamang dito yung MV Peach Mountain nga na nakabase sa Hong Kong. So sa puntong ito, Mel, wala pang tiyak na matukoy kung anong vessel itong sumagasa sa bangka ng ating mga mangingisda. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Kinasuhan ng National Bureau of Investigation o NBI sa Ombudsman ng 21 pang opisyal at empleyado ng Bureau of Customs. Kaugnayan ng pagkawala ng 2,000 container van noong nakaraang taong. Nakatutok si Julio Segovian na naman. Lumalabas sa investigasyon ng NBI na hindi lang 16 na empleyado at opisyal ng Bureau of Customs ang sangkot umano sa pagkawala ng halos 2,000 container vans noong isang taon. Sa report ng NBI, 21 taga-customs kasamang ilang high-ranking officials ng ahensya ang kasabot umano sa issue ng missing container vans. Kaya kinasuhan na sila ng NBI sa Ombudsman, kasama ng iba pang pribadong individual gaya ng importers at consignees. Posible pa raw madagdagan ang bilang ng mga makakasuhan, lalo pat 20 pa lang sa halos 2,000 nawawalang container vans ang nasisiyasat ng NBI. Now, if these are the same people that were involved in the other container vans, then sila lang matamaan ito. But I doubt, I think there are other customs officials na hindi siguro nasama rito. Kahit sino matamaan, di pasensyahan na lang. Bukod sa kasong graft and corruption ay sinampas sa Ombudsman, nauna nang kinasuhan sa DOJ ang 7 customs employees at 14 na pribadong individual kaugnay nito. Dahil sa missing container vans, daang-daang milyong piso raw ang nawala sa kaban ng bayan. Nakalusot daw ang mga importer sa pagbabayad ng duties at taxes dahil sa tinatawag na transshipment, kung saan pinapayagang makapasok sa bansa mga cargo vessel at sisingilin na lang ng buwis sa pantalang huling destinasyon nito.
Sa kaso ng missing container vans na may lamang inangkat na pagkain, damit at iba pa mula sa China, di na ito nakarating pa sa Port of Batangas kung saan ito dapat sisingilin na aabot sa 240 million pesos na buwis. Kaya naman bukod sa investigasyon ng NBI, may sarili ring investigasyon ng Customs. We are looking into it, although mas binibigyan natin siyempre ng kahalagahan yung galing sa isang third-party investigation para hindi masabi na may bias. No, yun ang isang objective natin, no, na ma-pinpoint yung may responsibility within. Definitely, we want this to have closure. Nasa final stage na rin ang planong paglalagay ng GPS o Global Positioning System sa mga cargo truck para di na raw maulit pa ang insidente ng pagkawala ng mga container van. Natagalan lang daw ang pagpapatupad nito dahil naghanap pa ang customs ng iba pang service providers. Ang ginagawa nitong GPS devices or the Global Positioning System devices, sinusundan nila yung container van as it moves, no, real time, at lumalabas sa isang electronic map. Sa susunod na buwan, ipapatupad na raw ang GPS sa mga cargo truck. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, dalawang lalaking natagpuang patay sa Coron, Palawan, hinihinalang tinamaan din ng kidlat. Modus ng tatlong shoplifter sa Solano sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Ayan, nakuha ng CCTV camera. Sa lalawigan naman ng Pangasinan, bata na nagpaalam na kukuha ng panggatong, natagpuang pugot at tatad ng taga. At mga kalahok sa Miss Gay Rizal, nagpabonggahan. Mapapanood ninyo sa pagpapatuloy ng 24 Oras.